Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan ay ang karanasan ng kaibigan ng tiyahin ko na itago na lang natin sa pangalang Jamil. Taong 1970, Bislig, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 11 taong gulang pa lamang itong si Jamil. Pangalawa siya sa kanyang mga kapatid, kaya maaga pang namulat si Jamil sa trabaho. Di naman gaanong mahirap ang buhay nila Jamil, pero kailangan nilang magtrabaho sa kadahilanang yon ang nais ipamulat sa kanila ng kanilang mga magulang. Nais ng mga magulang ni Jamil na mamulat sila sa hirap upang matuto silang magpahalaga ng mga bagay na kanilang nakuha sa kanilang pagsusumikap. Kahit sentimong barya noong mga panahong yon, napakahalaga at napakasaya na noon ni Jamil. Iniipon niya ang mga sentimong kanyang nakukuha sa bawat araw na dumaraan na merong pag-asang balang araw makakaipon din siya ng malaking halaga. Isang araw, maaga pang umalis si Jamil at ang kanyang kapatid upang magpasweldo sa kanilang baryo. Lahat ng gawaing pwede nilang pagkakitaan, hindi nila yon tinatanggihan. Nay, alis na ho kami ni Kuya. Mamayang hapon ho, babalik kami. Wika ni Jamil sa kanyang ina. O sige anak, mag-iingat kayo ha? Sagot naman ito. Matapos nilang makapagpaalam, tumangulang naman ang ama nila dahil sa abala ito sa kanyang ginagawa. Gumagawa kasi yon ng mga sisidlang binibenta nila sa merkado na siyang pangunahing ginagamit noon sa pamamalengke. Napakabenta ng mga sisidlang gawa sa kawayan noong mga oras na yon, sa kadahilanang hindi pa naman uso ang mga makabagong sisidlan na gawa sa ibang materyales. Habang naglalakad sila Jamil sa daan, hindi nila alintana ang init ng panahon. Medyo may kalapitan lang naman kasi ang kanilang baryo sa kanilang tahanan at halos 10 minuto lamang ang kanilang bubunuin sa kanilang paglalakad. Sa pagdating nila Jamil sa baryo, inisa-isa nila ang mga nakikita nilang bahay na akala nilang merong ipapagawang gawain. Sa pag-iikot nila Jamil, may mga iilang pamilya ang nagpatrabaho sa kanila. Kung hindi sila nito pinapatabas ng mga damo, pinapagawa sila nito ng mga upuan sa kanilang bakuran. Masayang-masaya noon sila Jamil sa kadahilanang napakarami na nilang nakukuhang barya mula sa katas ng kanilang trabaho. Dahil sa ramdam nila ang swerte noong mga oras na yon, hindi sila tumigil kahit pasado na ng kainan. Damaman nila ang gutom, pero hindi yon naging hadlang sa kanilang trabaho. Jamil, nagugutom ka na ba? Wika ng kanyang kuya habang sila ay nagtatrabaho. Hindi pa naman Kuya. Ikaw ba? Tanong ni Jamil. Hindi pa din. Sige, bilis-bilisan na natin tong ginagawa natin nang sa gayoy makapagpahinga na tayo. Sagot naman ng kanyang kuya. Nagkukumpuni sila noon ng aparador na ipinagawa sa kanila, kaya medyo mabigat ang kanilang naging trabaho. Maliban sa bigat ng trabaho, dinagdagan pa ito ng gutom ng kanilang mga sikmura. Lahat ng sakripisyo noon nila Jamil, kanilang tinitiis upang makakuha lamang ng baryang kapalit ng kanilang serbisyo. Sa pag-aayos ni Jamil ng aparador,
bigla siyang natigilan nang meron siyang nakitang isang bato na ibang-iba sa kanyang paningin. Nakita niya ang batong yon sa pinakailalim na lagayan ng aparador. Ilang minuto niya pa itong tiningnan dahil sa hindi siya makapaniwala na may ganoong uri ng bato siyang masisilayan. Paglalarawan ni Jamil sa batong yon, meron itong malaugat papaikot sa katawan nito at kulay berde ang kulay ng bato. Nang makapagdesisyon na si Jamil, agaran niyang kinuha ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi naman kasi masasabing pagnanakaw yon, gawa ng bato lang naman ang kanyang kinuha sa aparador. Hindi ito napansin ng kanyang kuya, kaya nagpatuloy na lamang siya sa kanilang ginagawa na para bang walang nangyari. Sa pagtapos ng kanilang trabaho, agaran din naman nilang pinasa ng sabay ang aparador na yon upang ibalik sa kanilang pinagtrabahuhan. Matapos nilang maibalik ang aparador, doon na ibinigay sa kanila ang sahod sa kanilang trabaho. Napakasaya noon ni Jamil sa kadahilan ng 5 piso ang kanilang natanggap para sa ginawa nilang serbisyo. Kuya, mamaya namang hapon tayo maglibot. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Wika ni Jamil sa kanyang kuya. Nang marinig ito ng kanyang nakatatandang kapatid, napagdesisyonan nitong bumili ng 2 tinapay upang kanilang maging pantawid gutom. Hindi naman noon nagreklamo si Jamil, gawa ng nag-iipon nga sila ng salapi, kung kaya't tinitipid nila ang paggastos sa kanilang mga sinasahod. Sa pagsapit ng hapon, balik trabaho na naman sila Jamil. Kung ano-ano ang ginagawa nila noon, kagaya ng pag-aayos ng mga lagayan ng halaman at paggawa ng bakod sa bawat tahanan. Kahit pagod na noon ang magkakapatid, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Hindi nila tinantanan ang lahat ng yon hanggat hindi tumatalikod si Haring Araw sa kanilang kinaroroonang lupain. Halos nakasampung bahay sila Jamil noon sa kanilang baryo, kung kaya't medyo may kalakihan ang kanilang sinahod. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, pinili nilang dumaan na muna sa merkado upang bumili ng kanilang ulam. Ang batong nasa bulsa noon ni Jamil ay tila ba nakalimutan na niya ito dahil sa kanyang pagiging abala noong araw na yon. Ang binili nilang ulam noon sa merkado ay isang tuyong nagkakahalaga lamang ng sentimo. Tamang-tama na ang tuyong yon para sa kanilang magiging ulam ng buong pamilya. Pagdating nila sa kanilang tahanan, agaran din namang isinugba nila Jamil ang tuyo sa nagniningas na apoy ng kanilang kalan. Sa pagsapit ng gabi, naalala ni Jamil ang batong kanyang nakita. Dahil hindi niya nagawang magpalit ng kanyang kasuotan, kaya dinukot na lamang niya ang bato sa kanyang bulsa. Pagtingin dito ni Jamil, manghang-mangha talaga siya sa batong nakita niya. Animoy isa itong mamahaling bato dahil sa kinang at kagandahan nitong taglay. Sa patuloy na pagsipat dito ni Jamil, doon niya nasilayan ang isang napakaliit na sombrero na nasa loob ng batong kanyang nakita. Inilawan niya pa ito ng kanilang gasera upang kumpirmahing isang sombrero ang nasa loob nito. Nang mailawan na ito ni Jamil, doon niya nakumpirmang totoo nga ang kanyang mga nasilayan. Sa isip niya noon, baka isa lamang laruan ang batong yon ng anak ng may-ari ng aparador. Hindi niya ito inisipan ng kung ano-ano sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya sa batong kanyang hinahawakan. Ilang minuto pa ang lumipas.
Dahil sa pagod, tuluyan na ngang nakatulog itong si Jamil. Sa pagtulog niya ng mahimbing, meron siyang napaginipang kakaiba. Ayon kay Jamil, na habang natutulog siya noong mga oras na yon, biglang merong pumasok na panaginip sa kanyang isipan. Ang napaginipan noon ni Jamil, isang maliit na taong gawa sa buhangin ang kasuotan. Kulay ginto ang mga mata nito at wala yung mga buhok sa katawan. Lumulutang din yon sa kanyang harapan, kaya labis-labis ang kanyang pagkamangha sa nilalang na yon. Masaya ako't ikaw ang nakakuha ng batong tinago ko. Gamitin mo nawayan sa kabutihan at sa kaunlaran ng inyong pamilya. Itago mo yan at iwasang ipakita sa ibang tao. Sa oras na merong makakita niyan sa'yo, magdudulot lamang ito ng hindi ka nais-nais na pangyayari sa iyong buhay. Kaya sa iyong mga mahal sa buhay, iwasan mong hindi nila malaman ang tungkol sa batong ibinigay ko sa iyo. Bukas, tingnan mo ang mga naipon mong barya at ika'y mamamangha sa iyong mga makikita. Wika ng nilalang sa malumanay at napakaliit nitong tinig. Hindi naman noon nakasagot si Jamil sa kadahilan ng patuloy pa rin ang pagkamangha niya sa kanyang mga nakita. Ang lahat ng sinabi ng nilalang ay para bang hindi niya yun narinig o naintindihan man lang. Matapos nitong makapagsalita sa kanya, pinili nitong dalhin si Jamil sa isang lugar na napakapamilyar sa kanya. Hindi niya alam kung saan ang lugar na yon, pero para bang ilang beses na siyang nakarating dito. Sa pagtungo nilang dalawa sa lugar, doon ipinakita ng nilalang ang kanilang tinatagong kaharian. Lahat ng mga kauri nito ay gawa sa buhangin. Ang mga kasuotan na para bang gumagalaw kapag ito ay kanilang ninanais. Ang lugar na pinuntahan noon nila Jamil ay para bang isang bahay ng anay, gawa ng nasa ilalim ito ng lupa. Kahit nasa ilalim ng lupa ang lugar na yon, masasabi ni Jamil na napaka-elegante nitong tingnan. Meron itong mga sariling ilaw na hindi malaman ni Jamil kung saan ito nanggaling. Animoy isa yung teknolohiyang hindi pa natutuklasan ng tao na siyang labis niyang ikinamangha. Habang sila ay naglalakad sa isang butas ng lugar na yon, nadapo sila sa napakagandang syudad sa ilalim ng lupa. Maging mapalad ka, Ginoo, sapagkat ikaw ang kauna-unahang tao na nakarating dito. Ang kahariang nakikita mo ngayon, ang pinagmula ng batong nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Ipinakita ko ang lahat ng ito sa iyo, upang kahit papano'y malaman mo at maunawaan ang lahat ng aking pinapayo. Sa pagsapit ng araw, naway sundin mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Wika ng nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapatuloy ng kanilang paglalakad. Hindi noon nakakaramdam ng pagod si Jamil kahit milya-milya na ang kanilang nilalakad sa kanyang panaginip. Matapos mailibot si Jamil sa lugar na yon, tila ba binalot ang kanyang sarili ng hiwaga. Kahit alam ni Jamil na panaginip lang ang lahat ng yon, patuloy na sinasabi ng kanyang isipan na totoo ang kanyang mga nasilayan. Sa pagsapit ng umaga, laking gulat na lamang ni Jamil nang makaramdam siya ng matinding pagod. Halos hindi niya magawang maiunat ang kanyang mga binti na para bang napakalayo ng nilakad ng mga ito. Maging ang kanyang kamay noon ay hindi niya maigalaw dahil sa sobrang pagod. Wala noong nagawa si Jamil
kung hindi ang hintayin bumalik ang kanyang lakas na nawala. Isang oras pa ang lumipas, unti-unti nang nakagalaw itong si Jamil. Pagtingin niya sa kanyang uluhan, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang batong kanyang nakuha. Kasabay ng pagsipat niya rito ay ang pagbalik ng kanyang mga alaala tungkol sa kanyang mga panaginip. Agaran din naman niya itong hinawakan at paghawak niya, kasabay nito ang pagkawala ng pagod na kanyang nadarama. Nang maramdaman ni Jamil na gumaan ang kanyang pakiramdam, halos hindi na niya maipaliwanag ang nangyayari sa kanyang katawan. Hindi niya maisip kung meron ba siyang iniindang karamdaman o malubhang sakit dahil sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa pagtungo ni Jamil sa kanilang sala, pinili niyang itago sa kanyang bulsa ang batong kanyang nakita. Dala-dala niya yon noon hanggang sa pagtungo nila sa baryo upang magtrabaho. Habang sila ay naglalakad, biglang nagwika ang kanyang kuya ng, "Jamil, hindi ka ba naiinitan? Tirik na tirik ang araw eh. Di ka man lang pinagpapawisan." Ha? Hindi naman kasi ako naiinitang, kuya eh. Pakiramdam ko nga, ang lamig-lamig ngayon. Sagot naman ni Jamil. Ay nako, baka may trangkaso ka na naman ha. Kaya ka nagkakaganyan. Sagot naman ng kanyang kapatid. Matapos nilang mag-usap, ipinagpatuloy na ni Jamil ang kanilang paglalakad. Pagtungo nila sa baryo, ganun pa rin naman ang mga naganap. Matyaga silang naghanap ng tahanang magbibigay trabaho sa kanila upang makalikom sila ng salapi. Medyo marami pa naman noon ang nag-uutos kila Jamil, kaya naging batak ulit sila sa trabaho noong araw na yon. Sa pagsapit ng hapon, nakakalikom na sila Jamil ng humigit sa 10 piso. Ang kuya niya noon ang nagtatago ng kanilang sahod upang masigurong hindi ito malalaglag habang sila ay nagtatrabaho. Pagsapit ng 5:00, tumungo ulit ang magkapatid upang bumili ng kanilang uulamin. Habang bumibili ang kuya ni Jamil, pasipat-sipat ito sa batong nasa kanyang bulsa. Habang abala noon si Jamil sa pagsulyap sa kanyang batong dala, hindi niya napansing meron na palang nakakakita sa kanyang tinitingnan. Bigla itong lumapit sa kanya at nagwika ng, "Pwede bang mahiram yang dala-dala mo, iho?" Nang marinig ito ni Jamil, pansin niyang iba ang tabas ng pananalita nito. Animoy may halong pagbabanta ang pagsasalita nito sa kanya na hindi niya nagustuhan. Hindi naman piniling sumagot noon ni Jamil, gawa ng mas nakakatanda yun sa kanya. Sa pag-alis nila sa merkado, pansin ni Jamil ang pagtitig sa kanila ng lalaki. Akala niya hanggang doon na lamang ang gagawin nito, pero nagkamali siya. Dahil sa pagsapit ng gabi, merong nangyaring kakaiba sa kanilang tahanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagulantang sila Jamil habang nasa kalagitnaan ng pagtulog nang marinig nilang nagsisisigaw ang kanilang ama. Ayon sa kanyang ama, meron umanong taong nagpupumilit pumasok sa kanilang bahay noong 10 oras. Agaran din namang lumabas noon sila Jamil upang alamin ang mga nangyayari. Kahit gising na silang lahat, hindi pa rin tumitigil ang taong nagpupumilit pumasok sa kanilang pamamahay. Binabaklas nito ng puwersahan ang kanilang pintuan upang ito ay makapasok. Ilang minuto lang ang dumaan, matagumpay namang nabaklas ng lalaki ang kanilang pinto.
Doon bumungad kay Jamil ang lalaking nangusap sa kanya noong hapon. Iyo, ibibigay mo ba yan? O papatayin ko kayong lahat? Wika nito habang pinipilit na pumasok sa kanilang bahay. Ha? Anong ibibigay ko? Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Natatakot na sagot ni Jamil. Nang marinig ito ng lalaki, agaran din itong sumugod sa kanilang kinaroroonan. Hindi naman ito pinayagan ng kanyang ama, kaya ang ginawa nito ay nakipagbuno na lamang sa lalaki. Habang sila ay nagbubuno sa loob ng kanilang tahanan, naghahanap naman ng tiyempo ang kapatid ni Jamil upang tulungan ang kanilang ama. Nang makahanap na ito ng pagkakataon, agaran din itong sumunggab sa lalaki. Pinagtulungan nila itong mag-ama hanggang sa mapabagsak nila ito sa lupa. Pagbagsak nito sa lupa, agaran din naman itong kinuha ang kanyang patalim na nasa kanyang likuran. Pagbitaw ng saksak nito, biglang tinamaan ang ama ni Jamil sa braso. Gawa ng hindi na nila mapigilan ang lalaki, wala nang nagawa noon ang ama ni Jamil kung hindi ang kitilan nito ng buhay. Walang sabi-sabi, bigla niya itong hinataw ng bolong hawak ng kuya ni Jamil hanggang sa kumalas ang ulo nito sa kanyang katawan. Kasabay ng pagkamatay ng lalaki ay ang pag-iyakan nila Jamil dahil sa takot. Lahat sila ay halos magsipulasan sa kanilang pamamahay dahil sa mga nangyari. Kinaumagahan, sumuko din naman ang kanyang ama sa mga otoridad. Naging mababa lang ang hatol sa kanyang ama noon sa kadahilanang nakita rin ng mga otoridad ang motibo ng krimen. Dahil sa nangangailangan sila noon ng malaking salapi, napilitan si Jamil na buksan ang alkansya upang mapalaya ang kanyang ama. Pagbukas ni Jamil ng alkansya, sumambulat sa kanyang muka ang libo-libong pera. Hindi alam ni Jamil kung saan ito nanggaling, pero hindi na niya ito binigyang pansin dahil alam niyang kailangan nila ng pera noong mga oras na yon. Agaran din namang napalaya ang kanilang padre de pamilya nang mapiyansahan na nila ito. Halos triple ang sobra ng ipon noon ni Jamil, kaya nakapagpagawa pa sila ng sarili nilang pamamahay. Sa paglipas ng linggo, patuloy ang pagpaparamdam sa kanya ng nilalang sa kanyang mga maaaring gawin upang mas lalong yumabong ang kanilang pamumuhay. Sinabi din ng nilalang na yon na malalapitan niya ng tulong ang bato sa lahat ng problemang darating sa kanyang tahanan. Upang hindi na tumuling makita kay Jamil ng ibang tao, napagpasyahan niyang ito ay ibaon sa kaliwang binti niya. Magmula noong naibaon na ito ni Jamil, tila ba mas lalong sinwerte ang kanilang pamilya. Biglang nagkaroon sila ng mga lupain at mga negosyo sa kanilang lugar. Labis-labis naman ang pasasalamat noon ng mga magulang ni Jamil sa kanya dahil sa kanyang pagtataguyod at diskarte niya sa buhay. Kahit ilang taon pa ang lumipas, nananatiling swerte si Jamil dahil sa ibinigay na bato ng kanyang kaibigan. Ni minsan din sa buong buhay ni Jamil, hindi niya nagawang gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Nagbibigay na din siya ng tulong sa mga kapuspalad upang kahit papaano'y makapagbahagi rin siya ng swerte ng kanyang buhay. At alam niya sa sarili niya na lahat ng swerteng kanyang tinatamasa ay nagmumula sa nakita niyang bato ng duwende.
Ikalawang karanasan. Ito naman ay karanasan ng kaibigan ng tiyuhin ko na itago natin sa pangalang Renny. Taong 1999, San Luis, Aurora. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa San Luis itong pamilya ni Renny. Matiwasay ang naging pamumuhay ni Renny at ng asawa nito, gawa ng parehas silang nakapagtapos ng kolehiyo. Habang hindi pa nakakakuha ang asawa niya ng lisensya para sa kursong kanyang tinapos, ay napag-isipan muna nitong magtayo ng isang munting tindahan. Ang asawa ni Renny ay nananatili sa kanilang tindahan, samantalang si Renny naman ay nagtatrabaho bilang isang inhinyero sa isang kumpanya. Di naman hadlang para kay Renny ang kanyang trabaho upang mabigyan ng oras ang kanyang pamilya. Kahit merong kalayuan ang pinagtatrabahuhan ni Renny noong mga oras na yon, ay pinipili nitong umuwi para lamang makasama niya ang kanyang pamilya. Noong 1999, kasalukuyang nagdadalang tao itong asawa ni Renny para sa kanilang pang-apat na supling. Dahil sa medyo marami ang gawain sa kanilang tahanan, ay napagpasyahan ng mag-asawa na kumuha ng isang katulong na kanilang makakatuwang sa mga trabaho sa bahay. Wala naman yung problema kay Renny, gawa ng kaya naman nilang magpasahod. Renny, yung mabait na katulong yung kunin mo ha? Mabait tsaka masipag. Ayoko ng katuwang dito sa bahay na maarte at mahinhin. Alam mo naman ang trabaho dito, Renny. Masyadong marami. Bili ng asawa ni Renny bago siya umalis ng kanilang bahay. Oo, Ana. Walang problema. Hayaan mo. Babalitaan kita kapag meron na akong nahanap. Sagot naman ni Renny. Matapos nilang mag-usap, agad namang tumungo si Renny sa kanyang trabaho. Lumipas ang ilang araw at merong ipinakilala si Renny na kasambahay sa kanyang asawa. Isa itong biyudang babae na merong 2 anak. Ayon kay Renny, na ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang trabahador ang nagpakilala sa kanya sa kanilang magiging katulong. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Teresita. Bungad na wika ng babae sa asawa ni Renny. Oh, pasok ka muna rito. Dito na lang natin sa loob pag-usapan ng mga dapat mong trabaho sa bahay. Sagot naman ng asawa ni Renny. Habang sila ay nag-uusap, wala namang kakaiba sa biyudang kanilang magiging kasambahay. Palagi lang yun nakangiti na tila ba isa itong masayahing tao. Lahat ng sinasabi ng asawa ni Renny ay pinapakinggan nitong maigi upang maging maayos ang kanyang maibibigay na serbisyo sa mag-asawa. Sa pagtagal ng kanilang pag-uusap, medyo nakakaramdam ng kirot sa kanyang tiyanang asawa ni Renny. Dahil sa malalim na ang gabi noong mga oras na yon, kaya napagpasyahan na lamang nilang ipagpabukas na ang mga naudlot na usapan tungkol sa trabaho ng biyuda. Doon na din nila pinatulog si Teresita sa kwartong nakalaan para sa kanilang magiging katulong. Sumapit ang umaga at napansin nila Renny na maaga pang gumagawa ng gawaing bahay itong si Teresita. Animoy 3:00 pa lamang ng umaga ay nagtatrabaho na ito. Magandang umaga ho, Mang Renny. Bungad na wika ni Teresita. Magandang umaga din sa'yo, Teresita. Ano, nakapagkape ka na ba? Sagot naman dito ni Renny. Tumangulang naman ito upang sumang-ayon sa sinabi ng amo niya.
Matapos nilang makapag-usap, bumalik na sa pagtatrabaho si Teresita. Ang asawa naman ni Renny ay nananatili pang tulog noong mga oras na yon. Nang magising ito ay siya namang pagpapaalam ni Renny na tutungo na ito sa kanyang trabaho. Habang patagal ng patagal si Teresita sa kanilang bahay, ay pansin na ng asawa ni Renny ang laki ng pinagkaiba ng presensya ng kanilang bahay noong wala pa ang kanilang katulong. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin, gawa ng abalang-abala siya sa kanilang negosyo. Animoy ang ugali ng biyudang yon ay paiba ng paiba habang tumatagal ito sa kanilang pamamahay. Maging ang mga anak nila Renny ay tila ba ilag dito ng sa hindi malamang dahilan. Lumipas pa ang ilang buwan at sa unang pagkakataon, nagparamdam sa kanila ang kanilang kasambahay. Habang sila ay natutulog, nang sa hindi inaasahan, ay biglang nakarinig si Renny ng kakaibang huni sa loob mismo ng kanilang tahanan. Dahil sa hina ng paghuni, hindi niya gaanong napansin kung nasaan ang kinaroroonan nito. Ang buong akala ni Renny ay isa lamang itong hayop na gumagala sa kanilang tahanan. Pagtingin ni Renny sa kanyang asawa, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong nakadilat habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Pilit sumisigaw ang asawa ni Renny, ngunit hindi nito magawang makalikha ng ingay. Umuunat-unat lang ang asawa niyang yon habang nakabuka ang bunganga. Ana! Ana! Gising! Sigaw ni Renny sa kanilang kwarto. Kasabay ng pagsigaw ni Renny ay ang pagkawala ng huni na kanyang naririnig. Ilang minuto lang ang lumipas at pumasok na rin sa kanilang silid ang kanilang mga anak. Ang asawa naman ni Renny ay tuluyan ng nagising sa nakakapangilabot nitong panaginip. Walang kaalam-alam ang magpamilya kung ano ang tunay na sanhi sa nangyaring yon. Sa bawat paglipas ng araw, patindi na ng patindi ang pagpaparamdam ng kakaibang nilalang sa kanilang tahanan. Ang biyudang naging katulong nila Renny ay unti-unti nang nagbabago ng ugali. Dahil sa masyadong pasensyoso si Renny, palagi niya itong iniintindi, gawa ng mahihirapan silang pamilya kapag nawala ang kanilang kasambahay. Ganun pa rin naman ang ginagawa ng kanilang kasambahay, masipag sa trabaho at hindi nagrereklamo. Ang tanging napapansin lang ni Renning kakaiba sa katulong nila ay ang panlilisik ng mga mata nito tuwing naghuhugas ng mga pinggan tuwing sasapit ang gabi. Hiwalay na din itong kumain sa kanila, gawa ng ang panganay na anak ni Renny ang nakatalaga sa pagluluto. Kahit anong masarap nilang ulam ay hindi nito tinitikman, lalo na kapag merong kalamansi ang pagkain. Sa paglipas pa ng araw, patuloy pa rin ang pagrinig nila Renny sa kakaibang huning nasa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa palaging nangyayari ang ganoong sitwasyon sa kanilang bahay, napag-isipan na ni Renny na kumonsulta sa isang albularyo. Pagdating ni Renny sa bahay ng albularyo, ay hindi niya gaanong naisalaysay ang pangyayari sa loob ng kanilang bahay. Kaya imbis na matukoy ng albularyo ang sanhi ng kanilang problema, ay naging bigo ito. Ang tanging naitulong ng albularyo sa pamilya ni Renny ay sa pamamagitan lamang ng pagbigay ng pangontra para sa buntis niyang asawa. Nang makuha na ni Renny ang pangontra, binigay niya ito kaagad sa kanyang asawa ng pasimple. Kahit ang mga anak ni Renny,
Walang nakakaalam sa pangontrang ibinigay niya. Isang gabi, habang sila ay kumakain, pansin ni Renny ang pag-ilag ni Teresita habang kumakain. Tersing, may sakit ka ba? Kanina ka pa palingon-lingon dyan habang kumakain ah. Wika ni Renny. Wala naman ho. Medyo napagod lang ho ako. Natatarantang sagot ni Teresita. Oh, Aling Tersing, sinabawang baboy yan. Nako, masarap yan. Wika ng panganay na anak ni Renny. Dahil sa ibinuhos ng panganay na anak ni Renny ang ulam sa platong pinagkakainan ni Teresita, ay hindi na yon nakatanggi. Kahit napakasarap ng ulam, pansin nila Renny ang pagkadiri ni Teresita sa kanyang kinakain. Panay hawak din ito sa kanyang puwak na parabang nasusunog ito. Kasabay ng paghagod ng puwak ni Teresita ay ang panunumbalik ng dinaramdam ng asawa ni Renny. Renny, paalalay naman oh. Sumasakit na naman ang tiyan ko eh. Wika ng asawa ni Renny. Nang marinig ito ni Renny, dali-dali naman niyang inakay si Ana patungo sa kanilang silid. Nang marating nila ang kanilang kwarto, agad namang inilagay ni Renny ang naiwang pangontrang bigay sa kanila ng albularyo. Pagbalik ni Renny ng pangontra, ay siya namang paghupa ng nararamdaman ng kanyang asawa. Habang sila ay nakahiga, napag-usapan nila Renny kung ano ang sanhi ng pagkasakit ng kanyang tiyan. Sa pagtagal ng kanilang pag-uusap, ay biglang nagwika si Renny ng, Ana, sa akin lang ha, hindi kaya aswang itong si Teresita? Di naman ako gaanong sigurado, pero marami na akong narinig na ganitong uri ng mga pangyayari. Hindi mo ba nahahalata? Hindi kumakain si Teresita ng mga pagkaing luto ni Abel. Masigla din ito sa gabi at matamlay sa umaga. Tapos sa gabi, nanlilisik yung mga mata nito. Sa umaga naman, parang puyat kung titingnan. Ano? Bakit mo naman pinag-iisipan si Aling Tersing ng ganyan, Renny? Alalahanin mo, ikaw ang nagpasok niyan dito. Sagot ni Ana. Dahil sa ramdam ni Renny ang nalalapit nilang pagtatalo, kaya itinigil na niya ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Sumapit ang tulugan noong mismong gabing yon. Doon na nangyari ang hindi inaasahan. Pagsapit ng hating gabi, ay biglang nakaramdam si Renny ng labis na pagkauhaw. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay bigla siyang nagulat nang makakita siya ng nilalang na nasa kisame ng kanilang kwarto. Nakalaylay ang dila nito na abot sa tiyan ng asawa ni Renny. Nang magkatinginan sila ng nilalang, ay biglang nakaramdam si Renny ng labis na pagkahilo. Pagbaling niya ng tingin sa kanyang asawa, ay pansin niyang labis-labis na itong nahihirapan sa kung anumang ginagawa ng nilalang na yon. Nang makita ito ni Renny, bigla niyang kinuha ang baril na pagmamay-ari niya sa aparador na malapit lang sa kanyang hinihigaan. Agad niyang ikinasa ito at walang pagdadalawang isip na pinaputokan ng aswang. Sa bawat pagputok ng baril ni Renny sa aswang ay ang pag-ilag naman ito. Wala namang nagawa ang aswang kung hindi ang gumapang sa kisame upang makalabas ng silid nila Renny. Sinundan pa ito ni Renny papalabas ng kanilang sala para patayin. Pero paglabas niya,
ay nakita niya ang aswang na sumuot sa kanilang bintana. Nang magkatinginan sila, ay laking gulat na lamang ni Renny nang makita niya ang mukha ni Aling Tersing na nakangisi. Dumidila-dila pa yon kay Renny hanggang sa tuluyan na itong lumisan. Pag-alis ng aswang sa kanilang tahanan, ay agad na ikinandado ni Renny ang kanilang bintana upang hindi na muli pa itong makabalik. Pagbalik ni Renny sa kanilang silid, ay nadatnan niyang natutulog ng mahimbing ang kanyang asawa. Dahil sa pag-aalala, ay ginising niya ng ginising si Ana upang kausapin ito. Agad namang nagising ang asawa ni Renny dahil sa kanyang ginagawa. Ayon sa asawa niya na wala naman siyang naramdamang kakaiba noong natutulog siya. Dahil sa sinabi nito ay napanatag ang isip ni Renny na walang nangyaring masama sa mag-ina niya. Dahil din sa alingaw-ngaw ng barel, kaya maraming tao ang nakiusyoso sa pamamahay nila Renny. Ang mga naiwang gamit ni Teresita ay sinunog din nila Renny upang wala ng bakas ang makikita sa bahay nila na konektado sa aswang na yon. Sumapit ang pang-8 buwan at biglang nanganak ang asawa ni Renny. Habang ito ay nasa banyo, ay biglang lumabas ang sanggol sa tiyan nito na wala ng buhay. Napakaputla ng sanggol na yon na tila ba matagal na itong namaalam. Dahil sa mga pangyayaring naranasan ni Ana, kaya labis-labis na trauma ang sinapit nito. Ayaw na nitong makakita ng ibang taong nasa loob ng kanilang tahanan dahil sa natatakot na ito na baka kagaya na naman ito ni Aling Tersing. Dahil sa mga pangyayari, ikinonsulta na nila Renny sa albularyo ang kanilang mga naranasan. Ayon sa albularyo, na totoong aswang ang naging kasambahay nila. Di nila ito gaanong napansin, gawa ng wala silang gaanong pangontra sa kanilang tahanan. Napakadaling malinlang ng mga ordinaryong taong walang alam ayon sa albularyo. Kaya nagmadali ang aswang na kunin ang sanggol ni Ana dahil sa nakita nitong meron ng pangontrang nakasabit dito. Kung wala pa itong pangontra, ay maaaring paabutin pa ng aswang ang pang-9 na buwan ng sanggol bago niya ito kainin. Dagdag pa ng albularyo na mas masarap para sa aswang ang mga sanggol na nasa panghuling buwan nila sa tiyan ng kanilang mga magulang. Magpahanggang ngayong panahon ay hindi pa rin mawala sa isip ni Renny ang naging karanasan nilang mag-asawa noong aksidente silang nakakuha ng kasambahay na aswang.